Good morning sa tanan nila sa tanining adlaw nga Tuesday sa atong online morning devotion nga gahimuon. Pasalamatan nato ang Ginoo nga iya kitang gapukaon og sayo og come on, let's start the day right by worshiping our God kay nagpabilin pa ang atong motto no nga seek ye first the kingdom of God and his righteousness and everything shall be added unto us. Amen. Every day I speak your name. I can feel the strength and power every time I speak your name. I can do all things through you. In your name there is healing. In your name there is life. In your name there is power. There is peace and rest and joy and love. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. When I call upon your name, you came right here inside me. Since I place my trust in you, now I can do things through you. In your name there is healing. In your name there is life. In your name there is power. There is peace and rest and joy and love. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. My Jesus, Lord Jesus, King Jesus, Savior, marvelous, so wonderful, powerful, glorious. My Jesus, oh Lord, we give you praise, we give you glory, oh God. Lord, thank you kayo sa imong pagpukaw ka na mo Ama ninyo sa isa kabuntagon, Lord. Pagpukaw pa nimo ang among mga mata, o God, ang imong enable nga mubangon gayud Ginoo. Lord, thank you kayo sa paskalidad malinaw hinanap nga katulog nga imong i-provide ka namo, Lord. Tipong gabi aman sa imong panghatag ng lain patahong adlaw Ginoo na Tuesday, oh God, nga opportunity na sa paano ka namo Ginoo nga padayon kami kinapong Kristohanon, padayon kami mamuhat, padayon kami mga lagad kanimo, Lord, mamuhat sa mga bulaton nga may karabigitan sa imong kahimayaan, Lord. Thank you kayo Ginoo. Nalaygon kami, Lord, sa walay katapusan naman. Dawata ang among mga pagpasalamat, Lord. Dawata ang among mga pagdaig, Lord. Continue to cover us, Lord, with your glory, oh God. Thank you kayo nining tanan naman. Nalaygon ka sa walay katapusan. Itungog himaya imong Lord, dawata kini pinaagi sa ngalan Ginoong Kristo na among Ginoo manunod. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Praise God. So, ato na sabta sa pagpakli na sa balaang kasulatan ng buo ng pagpakli sa passage dinhi sa Book of Mark. Kay naanam ta sa Book of Mark ug naana ta sa chapter 3. Yes, atong miagi nato nga morning devotion ang naisgutan nato sa chapter 2 nga dunay upat ka mga controversies, no? Controversy nga gi-question si Ginoong Hesus mahitungod sa forgiveness, gi-question si Ginoong Hesus mahitungod sa pagkaon niya kauban sa mga makasasala, no? Eating with sinners, gi-question si Ginoong Hesus mahitungod sa fasting, gi-question si Ginoong Hesus sa mahitungod sa Sabat. Unya kini tanan gitubag ni Ginoong Hesus tungod kay ang mga Fariseo, ang mga Pharisees during the time, mga scribes during the time kapangitaan lang gid siya og sayop para do na sila i-accuse ngadto sa mga kadagkuan kay tinguha nila during the time mailag yung patyon si Ginoong Hesus. So i-accuse gid nila para pahamtangan og death sentence si Ginoong Hesus during that time. And dinhi sa chapter 3 nagpadayon gihapon no nga ang mga Pharisees gapangita gihapon og dipikto gapangita og sayop gapangita og sala no nga ma-accuse nila singalan ani masumbong nila si Ginoong Hesus dito sa mga kadagkuan para pahamtangan og silot, no. So gabantayan nila permanente si Ginoong Hesus, pangitaan nila og bikil, pangitaan nila og dipikto ang mga pagpamuhat ni Ginoong Hesus, no. So dinhi sa chapter 3 na usa ka tawo nga ang iyang kamot walay umoy, withered hand. Usa ka tawo nga naay withered hand, walay umoy ang ambot, walay umoy man siguro ang withered hand, walay kimay kanang walay umoy lagi nga kamot. O dinhi atong basahon ang verse 1 to verse 5. Ngon dinhi akong gigamit is ESV nga Bible. Ang diri sa verse 1 ingon diri, again he entered the synagogue, balik na sad siya, nasulod na po siya sinagoga, and a man was there with a withered hand, and they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath so that they might accuse him. O kita na to, no? Ang mga tao observe lang, gapamantay lang kang Ginoong Hesus aron makakita sila bikil ug i-accuse dahil nila si Ginoong Hesus. So whether he would heal him on the Sabbath. Gabantay lang sila kung muhimo ba si Ginoong Hesus sa healing. And then so that they might accuse him. And he said to the man with the withered hand, come, come here. And he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill? But they were silent. Wala, naghilom na sila sa diyang nangutana si Ginoong Hesus. Nga, makatarunganon ba nga moingon ka ngadto sa usa ka tawo nga makatarunganon ba nga mohimo ka og maayo sa panahon sa Sabat, no? Or muhimo ka og kadaot, no? Or makatarunganon ba nga mo luwas ka kinabuhi or mupatay ka hinuon og kinabuhi, ana. Inana ang pangutanan ni Ginoong Hesus nga everybody is silent, wala nakatubag ang tananis. But they were silent, and he looked around at them with anger. Itanaw si Ginoong Hesus nga suko si Ginoong Hesus og grieve kanang nasuko siya nga at the same time nag-uul aning mga tawo nga mga gahi kay mga ulo gahi pasabto, no. And he looked around at them with anger, grieved at their hardness of heart, and said to man, stretch out your hand. Ina niya ang tao nga, i-stretch out ang imong kamot. Sa dihang gituyhod sa tao ang iyang kamot, no? As he and said to the man, stretch out your hand. And then he stretched out his hand, and his hand
was restored. Naayo ang iyang kamot sa diyang iyang gituyhod ang iyang kamot, no. So nakita nato diri nga grabe gid ang mga Pharisee during that time, pangitaan gid nila og depekto, pangitaan gid nila bikil kutob sa mahimo. Sunod-sunod sila kang Ginoong Hesus, pero ang ilang pagsunod-sunod kang Ginoong Hesus dili tungod kay interesado sila ma-follow kang Jesus Christ, kun dili kasunod sila tungod kay mangita gid sila og depekto nga ika-accuse nila kang Ginoong Hesus. And during that time, nagisgot sila sa Sabat, balaod sa Sabbath law, Moses law during the time kay ilagi ipatigbabaw ang balaod ni Moses nga adlaw ipapahulay dapat dili mo trabaho, dili walay himuon kung adlaw papahulay. Inana no, kay nana ang Moses law. And during the time, ang mga eskriba o ang mga Parisiyo nagtuo nga ang healing is a kind of work, no? Ang pagpangaayo is a form of work. Ug tungod kay form of work ang pagpangaayo sa mga balatian, it is not lawful, no? It is not permitted on Sabbath day nga mangayo kag mga masakiton. Ingon ana ang mga Parisiyo during that time, mamanggani nga nangutana si Ginoong Hesus nga, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill? Na iyon ana ang pangutana ni Ginoong Hesus, because nakita ni Ginoong Hesus ang hunahuna sa mga Parisiyo nga para sa mga Parisiyo, ang doing healing during the Sabbath day is not lawful or is not permitted, kay makabreak sa law nga Sabbath is a rest day. No, so nakita nato na siya dinhi nga mauna siya ang una-una sa mga Parisiyo nga kung mag-ayo ka, nagtrabaho ka. So kay nagtrabaho ka, it is not permitted, kay Sabbath is a day of rest, no. So wala na tungod sa ilang selfish nga kanang interest, no, o tungod sa ilang pag-igi kang Ginoong Hesus, pag tungod kay nag-igi sila kay tanan naghimo ni Ginoong Hesus dili man nila mahimo. So tungod ana gigamit lang nila panakitbutas ang balaod ni Moses, but actually ang ilang religion, actually ang ilang gidipindihan during that time, ang ilang pundok ang ilang gidipindihan, dili actually ang balaod ni Moses, no. So tungod sa ilang tradisyon nga kaning mo lagi tradition about the Sabbath day, munang ilang dependihan og sa tanto nilang depender sa ilang tradisyon, wala na noon sila actually nakasubay sa Moses law gyud actually, because their tradition, no, ang tradisyon nila sa mga Parisiyo nakasampong na hinuon gid actually sa balaod ni Moses. Kaya actually ang balaod ni Moses, kung imong i-sum up ang balaod ni Moses, is only two. Mo bilang gi-change dayon pag sa New Testament ang 10 commandments gihimo ng duha, kay gi-simplify na ang 10 gihimo na nga duha, to love God above all and to love others. No, the second is to love others. Gihimo ng duha ang 10 commandments. So tungod sa ilang zeal kaayo sa ilang tradisyon, abi nila og nagtuman sila sa balaod ni Moses. Nakatuman sila sa balaod ni Moses, but actually wala na sila nakatuman sa balaod ni Moses tungod kay mo lagi itong pangutana ni Ginoong Hesus, kung naay nanginahanglan og tabang during Sabbath, dili ba dahil nimo tabangan? Ay nanginahanglan og kaayuhan during Sabbath, dili ba dahil nimo ayuhon? Ana no, unay nanginahanglan og kinabuhi nga salbaron during Sabbath, dili pa dahil nimo salbaron ang kinabuhi, imo ba dahil noong pasagdan nga kamatay na? Murag ingon ana ang pangutana ni Ginoong Hesus during that time. So actually ang mga Parisiyo during that time dili actually gidependihan nila
No, wala sila nagdepende gid actually sa balaod ni Moses, but ang ilang tradisyon sa mga parisiyo ug iskriba muy ilang ginadepindihan, ug sa tantong depender nila sa ilang tradisyon wala na noon sila nakahasubay, no, kay in loving God and in doing good to others mao na siya ang diha nakahang ang Ten Commandments ni Moses, nga balaod ni Moses, no, nga gihatag ni Lord kang Moses. So wala na noon, wala na sa tanto nilang kuan, wala na noon sila nahasubay, because during the time nagpatigbabaw gid ang ilang pag-igi kang Ginoong Hesus. So makita nato, no, it is to love God and to love others. So kay mauna siya ang balaod, gisimplify ang balaod. So pag makita nimo during Sabbath na nanginahanglan, tabangan gid nimo. Na nanginahanglan kinabuhi, tabangan gid nimo kaysa pasagdan nimo mamatay. Na nanginahanglan dia og healing, kuanon gyud. So ingon ani, no, so kuan kayo, contradictory kaayo ang mindsetting sa mga parisiyo during the time ang ilang mind wala gyud nahasubay na hinuon, no. So gigamit lang nilang panakitbutas ang balaod ni Moses, but actually ang ilang tradisyon ang ilang dependihan to the extent nga wala na noon nahasubay. Kay kung tinuod sila nga nagtamod sila sa balaod ni Moses, nakaimbalo gid sila nga sa balaod ni Moses ang paghimaya ug ang pagigugma sa Dios gyud ang ah, kung isum up, no, ang pagigugma ang balaod sa Ginoo mao gitumanon ug ang pagigugma sa isig ka tawo mao gyud ang ngayon ipatigbabaw. Amen. Naot nga natay nakutlo karon, no, sa atong gibasa dinhi sa Book of Mark chapter 3 verse 1 to 5 nga dili gyud ang pagtabang sa isig ka tawo, ang pray over, ang paghimo og healing, no, ang pagluwas, no, ang pagluwas sa tao dili na siya makapugong sa Sabat, dili na siya makahinder, no, kay we have to abide the law. As we abide the law of Moses, we should also abide the law of God, no, nga kaning higugmao ng Dios labaw sa tanan ug higugmao nato ang atong isig ka tawo susama sa atong pagigugma sa atong kaugalingon. So kung naay nanginahanglan, tabangan mo ning gihimo ni Ginoong Hesus. But during the time the Pharisee wala ni favor, wala ni pabor ang mga Parisiyo, kay actually gapatig babaw gid ang ilang envy, no, kang Ginoong Hesus, kay ang gihimo ni Ginoong Hesus dili nila mahimo. Munang during that time mangita gid sila bisan unsa pay buhaton nila, mangita gid sila depekto para naa sila ika-accuse kang Ginoong Hesus. Imagine that nga ilang gi-accuse si Ginoong Hesus nga blasphemy, no, blasphemous sa diyang nahuman nato nga pagtuon sa Book of Matthew, nakita nato dito nga kanang gi-accuse nila nga blasphemy si Ginoong Hesus, blasphemous sa diyang ningon si Ginoong Hesus nga gipasaylo ka na sa imong mga sala. Ana bitaw nga ingon sila nga kinsa ba makapasaylo? Makapasaylo ba day siya nga usa ra man ang makapasaylo, Ginoo ra man. Kay wala sila nito nga si Ginoong Hesus Dios, no, og manluluwas. Wala sila mutuo nga si Ginoong Hesus Dios nga nagpakatao dinhi ni nga kalibutan. Munang naay authority si Ginoong Hesus nga mopasaylo og sala. So imagine that, daghan kay mga accusation nga gihimo nila kang Ginoong Hesus nga to the extent nga ilang gipatay, ilang gilansang sa krus, no. So but everything has been allowed by the Lord for our salvation, no. Gitugot sa Dios ang tanan para sa kaluwasan nato, para sa kapasayloan sa mga sala. So kita nga nakahibalo sa tinuod nga kahulugan ni ining tanan, dapat magmalipayon ta. Pero luoy in town sila tungod kay nangabutahan gid sila sa ilang tradisyon, nabutahan sila sa ilang reliyon, nabutahan sila sa ilang kaugalingon nga kaning pagbati nga gibati nila ang dako kaayo nga pag-igi kang Ginoong Hesus. Kung wala sila nakahibalo nga ang ilang gipatay
Dios sa tanang Dios, hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Amen. At naatay nakutlo sa chapter 2 sa Book of Mark. Ug magaampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon lagi to na mga amahan. Nagapasalamat kami kaayo Ginoo Lord sa imong pagpasabot ka namo amahan din ni Lord sa among gikutlo sa Book of Mark chapter 1 verse 5. O God nga mahitungod Lord sa pagpangayo ni Ginoong Hesus sa mga nagbalatian Lord nga gi-accuse siya Lord sa mga Parisiyo nga dili dapat himuon tungod kay adlaw ipapahulay o gana. Salamat nga ikaw nagapasabot nga dili di ay Ginoo maka-prevent Lord ang pag-observe sa Sabat Ginoo aron dili namo mahimo ang pagpangaayo kay gihimo gani ni Ginoong Hesus. Himuon usab namo Lord. Salamat kaayo Ginoo Lord nga halawom kaayo ang kaalam nga gisulti ni Ginoong Hesus during that time Ginoo ug imo kaming gipasabot niadto mga butanga o God. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan amahan. Naga-pray sab kami karon Lord sa mga kaigsuonan nga manarbaho Lord sa opisina amahan nga imo silang tabangan nga gaan ra ang ilang pagdumala sa ilang trabaho sa opisina bisan unsa pa kadaghan sa trabaho dali nila mahuman tungod kay ikaw man ang kusog, ikaw man ang katakos, ikaw man ang kagahuman nila o God. Salamat sa imong pag-uban pakiguban kanila o God. Bisan pa sa mga estudyante o Lord, padayon ka mag-provide o strong comprehension o provision usab sa ilang mga blayronon sa eskwelahan, Ginoo. Mga kaigsuunan nga nang eskwela sa preschooler, nang eskwela Lord sa elementary, nang eskwela high school, college, Ginoo. Amo sila nga gitunol diya kanimo ning adlaw, Ginoo nga Tuesday. Mga teacher usab Lord, nabangi usab tagay kusog katakos, Ginoo, kabasog sa panglawas nga makaya nila pagdumala Ginoo ang mga estudyante nga nabilong sa ilang classroom o God. Salamat ug salamat kaayo sa mga kinabuhi sa teacher o God nga imong gigamit Ginoo Lord alang sa imong kahimayaan. Bisan pa man Ginoo Lord, gi-pray usab namo ang mga kaigsuonan nga naay mga online nga trabaho Lord. Salamat nga ikaw bless kanila Ginoo Lord, magahatag kanunay kanila og giya Ginoo sa ilang trabaho di sa online o alert Ginoo nga mind, alert nga spirit o God nga matuboy ka, mapasidunggan ka sa ilang trabaho diha sa online o God. Bisan pa sa mga kaigsuunan nga naay mga business nga gipang-manage o God, ikaw mga panalangin usab kanila ug tuloy sila pag-honor, pagpasidungog kanunay diha sa ilang negosyo. Aron ikaw Ginoo ang Dios padayon nga paasenso kanila Lord o mahimaya ka, matuboy ka sa kanunay sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan naman. Dawata ang among mga pagpasalamat Lord, pagdaig, paghimaya, pinaagi lamang sa gamahanan nga ngalan ni Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.